Ayan na nga mga kabayan, sundalo ng Russia at ng Amerika nagkaengkwentro sa gitnang silangan. Mga tangking pangdigma nagkagitgitan at nagkainitan. Ang buong pangyayari nakuhanan pa ng video. US President Donald Trump galit na galit naman kay Russian President Vladimir Putin at Estados Unidos nagsasagawa na nga ba ng mga aksyon na tila ba indikasyon na nalalapit na nilang bombahin ang bansang Iran. Banta naman ng Russia sa Amerika, mayroong catastrophic consequences na magaganap sakaling itutuloy nga ng Amerika ang plano nito laban sa Islamic Republic. Samantala, United Kingdom at French military naghahanda ng magpadala ng karagdagang mga sundalo para sumuporta sa Ukraine kontra sa Russia. Ako po si Royce and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, kinundina ng Foreign Minister ng bansang France at United Kingdom ang patuloy na pag-atake ng Russia sa mga energy infrastructure ng Ukraine. Bukod nga rito, inaakusahan din nila si Russian President Vladimir Putin na binabaliwala nito ang US peace effort at patuloy nga ito sa pag-atake maging sa mga Ukrainian civilians. Ayon sa France, nakikipag-usap na ang United Kingdom at ang kanilang bansa sa Ukraine para sa posibilidad na pagpapadala ng kanilang mga sundalo para sumuporta sa Kiev at masigurong magkakaroon nga ng tigil putukan. Lantarang tinanggihan ni Putin ang peace negotiations na ito sa Ukraine, kaya naman sa kasalukuyan ay mas tumitindi ang iringan ng Amerika at ng Russia. Dahil nga rito mga kabayan, sinabi ni US President Donald Trump na galit siya kay Putin dahil na nga sa pag-question di umano nito sa kredibilidad ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Binantaan nga ni Trump na magpapataw ito ng secondary tariff sa Russian oil at kinakailangan daw nilang mag-usap ng Russian President sa lalong madaling panahon. Bukod dito, binantaan pa ni Trump na bobombahin nga nito ang Iran at magpapataw rin ng dagdag na taripa bilang parusa kung hindi nga ito makikipagnegosasyon hinggil sa nuclear programs nito. Lumabas ang mga balita hinggil sa mga paggalaw nga ng US sa kanilang mga military assets at inilipat na nga nila ito sa lugar kung saan mas madali silang makakapagsagawa ng mga military strikes sa bansang Iran. Hindi naman ito nagustuhan ng Islamic Republic at kaagad ding nagbanta sa Amerika. Sinabi ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf na kung sakaling malalagay sa alanganin ang Iran, sisiguruhin daw nila na ang Amerika at maging ang mga kaalyado nitong bansa ay hindi makakaligtas sa kanilang paghihiganti. Ang pahayag na ito ng Iran ay malinaw na banta di umano sa mga puwersa ng Amerika na nakabase sa Iraq, Syria at iba pang mga base nito sa Middle East. Bukod nga rito mga kabayan, nilinaw rin ng Islamic Republic na hindi sila makikipagnegosasyon sa Amerika, partikular na sa kagustuhan nga ni US President Donald Trump na mapag-usapan ang nuclear capability ng bansang Iran. Inilapit na ng Amerika sa Iran ang hindi bababa sa 4 na stealth B-2 bomber, mga C-17 transport aircraft at mga KC-135 refueling tanker at idineploy na nga ito sa Diego Garcia Island sa bahagi ng Indian Ocean. Sa ngayon, mas lalo pang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, lalo pa nga sinabi ni Trump na handa nga itong gumamit ng maximum pressure laban sa Tehran hinggil pa rin sa usapin ng nuclear program nito. Kabilang narito ang patuloy nga na pag-atake ng US sa Iranian-supported group na Houthi. Kaugnay nga nito mga kabayan, ayon sa report ng Reuters, kinundina ng Moscow ang pagbabanta ni Trump laban nga sa Iran at ang pagsasagawa di umano nito ng military strikes laban sa Islamic Republic of Iran. Ayon sa Russia, magdudulot ng catastrophic result ang magiging aksyon na ito ng Amerika kung bobombahin nga nito ang mga nuclear sites ng Iran. Ayon sa Russian Foreign Ministry, maging ang Moscow ay humahanap na rin daw ng solusyon hinggil sa bagay na ito pero inirerespeto at isinasalang-alang ng Russia
ang karapatan ng Iran na magkaroon ng peaceful nuclear energy. Hindi raw katanggap-tanggap kung sakaling gagamitan ng dahas ng Amerika ang Iran para lamang sa kagustuhan ng Estados Unidos. Matagal nang inaakusahan ng mga Western countries na mayroong secret agenda itong Iran. Kaya patuloy nga at sa katunayan ay minamadali na daw nito ang pagbuo ng nuclear weapons capability sa pamamagitan ng pagde-develop ng mga enriched uranium sa pinakamataas na level ng fissure purity na isa nga sa mga requirements para makabuo ng atomic o ng nuclear bomb. Giit naman ng Tehran, purely gagamitin lamang nila ang programang ito para sa energy purposes at hindi para gawing sandata. Gayunpaman, hindi nakataka-taka na to the rescue lagi itong Russia sa Iran. May kasunduan kasi ng comprehensive strategic partnership ang mga bansang ito kung saan tutulong ang isa't isa kung sakaling magkakaroon ng pag-atake sa alinmang bansa. Dahil nga sa mga kaganapang ito mga kabayan, sinasabi ng mga analyst na tila mas papalapit na nga sa mas matinding labanan ang US at Russia sakaling hindi pa rin matutuloy ang peace negotiations na iniaalok nito sa mga bansang magkaalyado. Sa mga nakalipas na mga panahon mga kabayan, maraming beses nang nagkaengkwentro itong Russia at Amerika. Taong 2020, hinarang ng US forces ang Russian convoy sa Syria at hindi nga ito hinayaang makatawid patungo sa Smelka border crossing sa Iraq. 4 na US armored vehicle ang agad na humarang sa mga sasakyan ng Russian troops na mas lalo pang ikinagalit ng Russia. Isa pang mainit na engkwentro ang naganap sa pagitan ng mga sundalo ng Russia at Amerika sa Syria kung saan nagpang-abot na nga ang mga tropa ng dalawang bansang ito. Base sa report, 4 sa mga sundalong Amerikano ang nasugatan sa nasabing insidente. Sa video nga na naipost sa Twitter, makikita ang intensyonal na paggit-git ng isang Russian military vehicle sa isang tangke ng US. Bukod nga rito, 2 Russian helicopters pa ang lumipad ng halos 70 feet na lamang ang layo sa US vehicle. Ayon sa isang opisyal, naganap ang insidenteng ito sa loob ng Eastern Syria Deconfliction Zone kung saan hindi dapat nag-ooperate ang Russian forces. Samantala mga kabayan, noong nakaraang taon lamang naglabas pa ng video footage ang US Department of Defense kung saan makikita rito ang ginawang unsafe maneuver ng isang Russian fighter jet sa isang US Air Force F-16. Naganap ang insidenteng ito sa bahagi naman ng Alaska kung saan palagi ang ganito ang nagiging tagpo sa pagitan ng mga fighter jets ng dalawang bansang ito. Nito lamang buwan ng Marso, taong kasalukuyan, naiulat naman na in-intercept ng US jet fighters ang isang Russian aircraft na lumilipad ng napakalapit na sa USS Carl Vinson aircraft carrier. Makikita sa lumabas na video footage ang Russian Il-38N military aircraft na napakalapit na sa nasabing carrier strike group ng US habang naglalayag nga ito sa bahagi ng Western Pacific. Sa ganitong senaryo mga kabayan, tila ipinapakita na nga na hinahamonan ng Russian military ang US Navy. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.